What's up everyone? Baka isa rin kayo sumagulat ha kung nasaan ako ngayon. Minsang nag-post din kasi ako ng video at ang daming nag-message sa akin. Nakarating na daw pala ako ng Europa nang hindi nila nalalaman. Pero kung hindi nila alam, andito lang din naman ako sa bansa natin. Pero sa bagay, noong mga panahong nandito talaga ako sa lugar na ito, feel ko talagang nasa Europe ako. Napakainit pero parang nasa Europa. Pero alam nyo bang sa halagang 150 pesos lamang ay nakapasok ako sa lugar na ito? Astig, di ba? Sino ba namang mag-aakala na sa halagang 150 pesos lamang ay para ka na talagang nakapasyal sa Europe? Samahan niyo akong i-explore natin ang lugar na ito. A little taste of Rome ay isi-share ko sa inyo. Kaya samahan niyo ako sa biyahe na ito. Halos 5 oras ang biyahe namin para lamang marating ang lugar na ito. At pag nakita nyo na ang napakagandang tulay na ito, ibig sabihin ay nasa Bamban, Tarlac na kayo. Mula sa main highway ay medyo malayo pa rin ang inyong lalakbayin para makarating kayo sa resort. At dahil nga sa hindi naman ako taga rito, Google Map lang ang inaasahan ko. Buti na nga lang din at may mga pansamantalang karatulang papaniwalain kayong nasa tamang landas nga kayo. At may mga taong nagtuturo ng daan kahit hindi naman talaga nila alam kung saan ka patungo. Paalala lang mga tropa ha, medyo mahaba-habang rough road din nga pala ang dadaanan mo. Yung tipong mapapaisip kang nasa tamang daan nga ba talaga ako? Pero basta naniniwala ka lamang sa sarili mo na kaya mo at wala kang inaapakang ibang tao, maliban sa gas mo, mabagal man ang takbo ay makakarating ka rin sa paroroonan mo. Dito sa reception area ay kailangan nyo munang tumigil para magbayad. Kung sightseeing lamang ang idinayo mo sa lugar na ito ay 150 pesos lamang ang babayaran mo. Pero dahil nga sa patay gutom na ako nung mga oras na ito, ang kinuha kong package ay yung may kasama buffet breakfast na nagkakahalaga ng 399 pesos. Napansin ko nga rin pala ang lumang poso na ito na sinasabing andito na sa lugar na ito bago pa man naitayo ang resort na ito. At ito na nga, sa bukana pa lamang ay mararamdaman nyo na ang European vibes ng lugar na ito dahil dito sa mga Roman-inspired columns na nakatayo sa daraanan ninyo. At pagdating nyo sa itaas, isasalubungin kayo ng mga Roman-inspired architecture ng resort na ito. Medyo maaga-aga pa kami dumating kaya wala pa masyadong tao. At kung may dala kayong sasakyan ay marami namang available na parking sa may parting likod nito. Syempre, diretso agad kami sa buffet breakfast para kumain. Medyo hindi nga lang nila napanindigan ng pagiging European sa part na ito dahil pakaramdam ko ay umaattend ako ng reception ng kung anumang event na meron dito. Sulit na rin naman ang dami ng choices para sa presyo. Susi pa ba? Gutom na ako. What's up everyone? Nandito tayo ngayon sa Tarlac para bisitahin ang isa sa mga dinadayo ditong attraction. Walang iba kundi ang Goshen Resort. Welcome nga pala sa Goshen Resort dito sa Bamban, Tarlac. At dahil busog na ako, samahan niyo akong explore ang lugar na ito. Nung una kong makita ang resort na ito sa mga litrato ay inakala kong napakalawak niya. Pero pagdating ko sa lugar ay saktuhan lamang naman pala. Hindi patag ang buong lugar kaya marami kang hagdanan na madadaanan. Kaya konting pag-iingat at paalala para sa ating mga nakatatandang mga kasama. Kakaiba talaga ang vibe pag nandito ka sa lugar na ito. Iisipin mong wala ka sa Pilipinas dahil sa mga itinayo nilang Roman-inspired architecture dito. At ang pinaka-centerpiece nga ng resort na ito ay ang Colosseum-inspired building na ito. Sobrang matutuwa ang mga mahihilig mag-picture dito dahil talaga namang very Instagrammable ang bawat sulok nito. Maraming nagkalat na sculptures, Roman soldiers at mga columns na talaga namang maa-amaze ka. Kaya naman, swak na swak ang lugar na ito para sa iba't ibang pictorials ng mga events tulad ng kasal o birthday. At sigurado akong bonggang-bonggang lugar na ito pag ginawang reception venue ng mga events ninyo. Sayang nga at hindi ko nakita ang itsura ng lugar na ito sa gabi. Pero nai-imagine ko na mas romantic ang lugar na ito lalo na pagbuhay ng mga ilaw. Pero kung sightseeing lamang ang idinayo mo sa lugar na ito ay sulit na ang 150 pesos na binayaran mo. Maraming chairs and tables na available para sa family bonding at marami ring mga romantic spots kung dito mo napiling makapag-date sa jowa mo. Mga tropa, hanggang dito na lang muna ang video natin ha. Tabangan ninyo ang part 2 para sa iba pang mga spots at activities na pwedeng gawin sa lugar na ito. Please don't forget to share, like, and follow. Bye-bye!